ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. 2. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako ay babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala. Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa akin ang Ama? Hindi ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinabi ko sa inyo, ngunit ang Ama ay nananatili sa akin at siya ang gumaganap ng kanyang gawain. 11. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Ang Diyos po magpala ng pagkabasa ng kanyang salita. Yumuko ho tayo sandali at manalangin. Panginoon naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagmahal, umibig sa amin ng tapat, wagas at dalisay. Salamat po, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. Tunay na kay buti mo at kay dakila mo po sa aming buhay. Salamat nga po, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakataon, sa lahat ng ibinigay at ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na maunawaan namin ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain kami at ingatan sa pangalan mo, dakilang Jesus. Amen. Amen. Sa hapon pong ito ay patuloy nating purihin ang Panginoon at patuloy tayong makinig ng mga aral at kanyang salita. Kahit bata, kahit matanda, dapat ho ay nakaupo lang kayo at makikinig ng kanyang aral at salita. Bago ho ako magsimula, sasabihin ko na ho sa inyo ito. Kahapon ho, ilan lang ang narito? 7. Nasaan na ho ngayon yung maraming naririto ngayon? May tinanong ako kahapon. Anong sabi ko? Nasaan ang inyong ibang kasamahan? Natatamad. Ibig sabihin, akin hong napagwari ko lang naisip ko lang. Ang ginagawa ho natin, hindi ho para akin, para sa inyo ho yan. Ang gusto ho namin, kahit isang meal, ang inyong mga anak ay may pagkain na makakain. No. Maaring siguro hindi mahalaga sa inyo, kaya hindi ninyo ito inaasikaso. Pero sa loob ng 6 na taon, 7 na ho tayo ngayon, ay 3 na ho itong pangyayari. Nung una, bago dumating itong linggo, nung isang linggo, wala ho. Ito ngayon nung isa. Noon ho, 7 din, pero inabot ng 13. Okay. Itong sunod, wala. Pero itong linggong ito, 7. Tatanungin ko lang kayo. Wala ho akong galit, pero naghihinanakit ho ako. Bakit? Sabi ho, ang paghinanakit ay kasalanan. Ako'y naghihinanakit dahil nanghihinayang ako sa pagkakataong ibinigay sa inyo ng Diyos. Di ho ba? Bawat butil ng kanin, ang inihahanda ho natin ay para sa batang 25 hanggang 30. No. Pero ang kumain ay 7. Ay saan mapupunta nga inyong ibang natira niyan?
Sayang naman ho yun na hindi mapapakinabangan. Maaring sasabihin ninyo na, o edi pwede namang iuwi, pwede ho yun. Pero ang atin pong budget ay para sa ganong kadaming bata. Kayo habang nakaupo dyan, makinig kayo. Ang sasabihin ko ito, kung tayo ay magpapatuloy sa ganon, 7, ikakat up ko ho ang gawain dito ng Sabado. Marami ho sa totoong buhay, marami na hong nagsabi sa akin, gusto din nila ng katulad ng ginagawa kong ito. At sila ho, ay pwedeng sila ho ang puntahan ko. Ano ho ba yung sabi ng Biblia? Kapag pumunta ka sa isang bahay, at hindi ka, ibig sabihin tinanggap ka man pero hindi inintindi, ipagpag mo ang iyong sandalyas at lumipat ka ng lugar na kung saan ka pupunta, kung saan ka dadalhin ng Panginoon. So pag hindi ho ito na bago, at hindi ho tayo bumalik sa dati, ang tanong ko'y nasaan ang mga batang ito? Nasaan ang responsibilidad ng mga nanay? Sabihin niyo may trabaho kayo, ay dapat bago kayo umalis, sinasabi ninyo, pupunta kayo sa simbahan. Mahalaga ho ito. Hindi naman ho ito basta lang para kumain ng inyong mga anak eh. Kahapon nga ho, kahit huli na, sabi ko sige, tanggapin. Dahil pagkain ho ito. Pero mahalaga ho yung may pagkain. Mahalaga rin ho yung salita ng Diyos. Ay mahirap ho yung napipilitan. Ay hindi ko nagkakatulad ng bino ko kanina kay kuya. Sabi ko dapat itinalian para hindi nakabitaw. Oh, ala, bato-bato sa langit, ang tama ibukol. Ito po ay ako hindi marunong magtago kung anong nasa loob ko. Sasabihin ko ho kung ano yung makakatulong sa inyo, alin ang hindi makakatulong. Mag-isip ho kayo. Mag-isip ho kayo. Sabi ho dito sa ating pinag-aaralan, bagaman, ito, bago ko makalimutan pa, bagaman, kami ho'y nakakaranas ng halos ay sa harapan ng mga bata ay nag-aaway-away. Pinagpapasensyahan ho namin yon. Dahil ang gusto namin, mabago ang kanilang pagkatao. Di ho ba? Okay. Ihanghunin niyo yan, bahala kayo. Kayo din ho ang sasagot sa akin mamaya. Pagkatapos ng gawain at sinabi ninyo na, okay, hindi na ho, ayaw na ho namin. Madali ho akong kapulong. Pero ang gawain panlinggo, hindi ho nawawala. Dahil yun ho ay sadyang nakatalaga na dito. Dahil nakaranas naman ho kami ng ako, isang pamilya lang. O, nagtuloy-tuloy tayo eh. Di ba? Oh. Dahil sabi ng Biblia, kung saan mayroon 2 o higit na nakatipon, ako'y naroon sa inyong kalagitnaan. Maliwanag po yon. Galing pa ho kami doon sa malayo, kami pupunta dito. Para lang tayo ay magtagpo-tagpo. Bago ganoon naman. Pati si Ma'am May, nung kailan nalulungkot tayo nung magkakatrabaho na siya. Ay magkakatrabaho na ho sa 1 buwan. Pero yun hong Sabado at Linggo, hindi ho niya aalasin dahil mahal kayo. Ano ibig niyo sabihin? Aba, dapat ho'y nakahiga pa ako ng mga oras na yun. Ako'y babangon para sa mga anak ninyo at para sa mapakain ng inyong mga anak. Bago pagdating dito, salamat at nakatambak ang panggatong. Salamat may bigas na lulutuin. Salamat may ulam. Wala namang kakain. Hindi kami ang pinagtapos eh. Baka kami may tatakbo dyan sa CR natin. Aba, ay sayang eh. Kasarapan naman ang aming ulam kahapon. Alam ho ninyo, sa looban ng 7 taon, ng paglilingkod ko dito, kahapon lang po ako nagpatikim ng karning baboy. Dahil mumura na ho ang karne doon sa sa may school. Sa totoong buhay. Yung bagong bukas, oo. 290 ang buto. Aalsin pa yung mga buto. May buto pa, pero wala na yung malaki. Halimbawa, dyan sa baba, pag bumili ka, may malaki, nakakabit pa yun. Yun, tinatanggal nila yun. Natuwa naman ako. Sabi ko, ay ayos ito. Tinako po nung ako nakarating. Ito na nga. May 7 bata diyan. Okay laang naman. Dinagdag ako pa yung binili ko. Aba, ay awa, yun daw ay sarili nilang kanilang sariling babuyan. Kaya maganda naman na pati nakaranas tayong medyo mura.
Ang pata, 300. Magkano pag ako'y bumibili nun? 350. Yan buto-butong yung binibili, yan ay 450 ko binibili noon eh. Samantalang 290 na lang doon. Yan. Sabi ko dito sa ating pag-aaralan, langit, yan, ang atin hong mensahe ay langit. Taas nga ho ang kamay nang gustong pumunta sa langit. Abay, lahat naman pala eh. Ay, pati naman ako'y gusto ko rin. Ay, paano nga ho tayo makakapunta? Ay, sa pinakasimple lang. Ay, hindi pa natin magawa. Ay, alin ang ating, ay di kayo nga ipapapamiliin. Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, sige, pili kayo. Kung saan kayo masaya, doon kayo. Di ba? Okay. Ang sabi ho dito sa 2 at 3, Juan 14, 2 at 3, sabi ho doon. Sabi ho doon, tingnan ninyo ha. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? 3. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako ay babalik at isasama ko kayong makapiling ko saan man ako naroroon. Ang nagsasalita ho dito ay ang Panginoong Jesus. Ang sabi niya, ako'y babalik na. Saan ho? Sa langit. At ano daw ang gagawin? Magagawa daw ho ng maraming bahay doon. Na itong bahay na ito para kanino? Para sa atin lahat na naririto, na sumunod at nakinig ng aral at tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas ng ating buhay. Huwag ho ninyong gawin na para tayong kambing na padagat. Alam ko ho yung kambing na padagat? Yung kambing yan, ayaw ho niya pumunta sa dagat. Kaya ang ginagawa ho ng may-ari, tatalian. Pag tinalian, halimbawa, ito yung dagat. Ang gusto ng may-ari, pumunta ng dagat kasama ang kambing. Para lang makasama, tatalian niya. Hindi naman ho ganun tayo eh. Ang gusto natin may pagmamahal. May pangunawa. Alam ho, naintindihan ko pa kung halimbawa sinabi, ay pasensya ho kayo, talagang garito. Wala ako nare-receive na may nagsabi na nagkaroon ho doon ng garito at nagkaroon ng gayon. Wala. Ang narinig ko nga, sabi ng isang bata, hindi ko nasasabihin ko sino, natatamad. Aba nga naman. Natatamad daw, sabi niya. Okay, so, sabi ho doon sa 3, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko saan man ako pumaroon. Okay, pagtapos na po ang bahay, na itong bahay na ito hindi simpleng bahay, ang bahay na ito napakatibay, ang bahay na ito hindi na masisira magpakailan pa man, ang bahay na ito ang sabi daw lantay na ginto, ibig sabihin lantay na ginto, napakalinis, napakaganda. Kaya sinabing lantay na ginto, di ho ba ang ginto ay makinang? Ganon po yung tirahan natin doon. At kung yun ang tirahan, hindi ko siya hinahamak kung ano man ang tirahan natin dito. Pero yung tirahan na ihahanda ng Panginoon sa atin ay napakaganda, napakalinis at ito raw ay lantay na ginto. Ano po? Okay. So, pero paano ka makapupunta doon? At di kailangan ay tatanggapin natin ang Panginoon. Yun po ang pinaka-sikreto nun. Tatanggapin ang Panginoon at tayo susunod ko ano yung sinasabi ng Panginoon. Ano po? So, tingnan ho ninyo, sabi ho doon sa 14 ng dulong katapusan, sabi doon. Magsimula ho tayo sa 13. Pakatandaan ninyo sa 12. Pakatandaan ninyo ang nananalig sa akin ay makakagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito. Sapagkat babalik na ako sa Ama. Sa 13, okay. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko'y gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng anak. Tingnan nyo ha. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. Kung kayo ay hihiling, anuman ang hingin sa pangalan ko, sa pangalan ni Kristo, ito ay ibibigay ko sa inyo. Ano ba yung hinihiling natin sa Panginoon? May hinihiling ho ba kayo? May hinihiling ba kayo? O, mayroon pala naman eh. Ay di pag kayo daw ay humingi, ito daw ay ibibigay niya sa pangalan ng Panginoong Hesus.
Maliwanag po ba? Pagka nga ho tayo nagtatrabaho sa isang, kung ano man ang ating pagtrabahuhan, kung ano ang sabihin nun ay ating papakinggan at ating susundin. Ano ha? Pag hindi ka sumunod, ano sasabi? Bawas na sweldo. Huli ang dating. Kung ang sweldo mo ay 400, magiging 200 na lang. Kailangan ay perfect ang iyong oras ng pagdating. Kung ikaw ay tapat, sasabihin mo kung dumating ka ng 8:30, bukas ng alas 8, may kalahating oras kang ninakaw. Di ho ba? Pero dahil ikaw naman ay tapat, kung medyo nahuli ka, lalagay mo na lang ilay. Ano? Okay. So, sabi ho dun sa pahayag 21, versikulo 1 at 5. Pahayag 21. Ito yung sinabi. 1 at 5. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit, ang lupa ay wala na rin dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos. Gaya ng isang babaeng ikakasal, siya ay nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Ang sinasabi ho dito ang Panginoon, tayo po'y sasalubungin ng Panginoon. Siya po'y magpapakasal sa atin. Ikaw ay ikakasal sa Panginoon. Kung tinanggap mo ang Panginoon, ikakasal ka sa Panginoon. At kapag ikaw ikinasal sa Panginoon, ang sabi doon, napakalinis ng Panginoon. Makinang dahil siya ay banal at makapangyarihan. Ikaw, kung ano man yung kasalanan natin, kinalimutan na ito ng Panginoon. Ha? Tatandaan natin. Pagdating ho ng sabi doon, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo ang tahanan ng Diyos na nasa piling ng mga tao. Maninirahan siya kasama nila at sila'y magiging bayan ng Diyos. Mismo, ang makakapiling nila ay siya ang magiging Diyos nila. Ito ho ang maganda. Tingnan nyo. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtitiis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating bagay. Kapatid, dito sa mundong ating ginagalawan, ano ba yung nagpapahirap sa atin? Tubig. Doon hindi ka na mahihirapan. May tubig na ho doon, ang tubig na nagbibigay buhay. Si Kristo pong ating Panginoon. Sa lahat ho ng naririto, walang makakasabi na hindi nagre-reklamo sa tubig. Di ka ha? Walang mainom, walang maipaglaba, walang maipagligo. Sabi ho ng Biblia, bawal ho ang reklamador. Pero nagre-reklamo tayo. Di ba? Minsan nga ho, nagre-reklamo din ako. Pero nung pahuli na intindihan ko bakit ba magre-reklamo. Magreklamo ako, wala namang mangyayari. Ano ang gawin natin? Manalangin na lang tayo sa Panginoon na magkaroon ng ulan na walang bagyo. Pag may bagyo, tapos tayo. Saan tayo pupunta? Sa evacuation center. Ha? Diba? Pero kung ulan na wala naman bagyo, ay ayos lang. May tubig tayong magagamit. At mula sa bundok ay aagos ang tubig papunta sa ating mga tubo. At tayo ay magkakaroon ng masaganang tubig mula ho sa mga tubo at tayo magagamit natin ito. Ano po? Ang sabi doon, tingnan nyo, dito pala ho, hindi ko ito nabasa kanina doon sa kabila sabi doon. Sabi ho dito, sa 6, sinabi rin niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at Omega. Wala ho yan dyan, pero ito dapat binasa ko kanina doon. Ang simula at wakas, ang sino mang nauuhaw, ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad, mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay, ako'y magiging Diyos niya, at siya naman ay magiging anak ko. Yun pong sumunod at tumilala sa Diyos. Pero tingnan ho ninyo sa 8. Subalit, pakinggan nyo ito. Kung tayo kasama dito. Subalit para sa mga duwag, mga taksel, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling,
ang magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre at ito'y ang pangalawang kamatayan. Kapatid, hindi ho ito ako nananakot, pero ito ho ito to. Ano ang sinabi dito ng Biblia? Magaganap. Dalawa lang klase. Yung mga tao na sumunod sa Panginoon, mga tao na kinilala ang Diyos, mga tao na naunawaan kung ano ang tama at mali, sila po sa langit mapupunta. Pero ipinaliwanag, yun namang isang lugar. Natandaan ninyo ng isang linggo? Ang tupa at ang kambing? Natandaan ninyo yan? Leo, yun lang ako. Di ba yung tupa, yun tayo yon na kumilala. Pero yung kambing, yung mga taong hindi kumilala. Ngayon, dalawang klase ang mga taong sumunod at kumilala, mapunta sa langit. Ang hindi, at sinabi ko sino itong hindi makakapunta. Ikaw at ako ang nakakaalam kung ano tayo, kung anong katayuan natin. Ulitin ko. Subalit, para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, nakikiapid, mangkukulam, sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay lawa at nagliliyab na apoy na asupre, at ito'y ang pangalawang kamatayan. Sa impyerno po ito. Kahit bata, wala ho itong pinipili ha. Kahit bata, batang suwail, batang magaling managot, batang rebelde. Diba lahat ho kasama dito? Bata, matanda, mayaman, mahirap. Ano man ang katayuan sa buhay. Kung sa nabanggit dito'y kasama ka, pero may pagkakataon pa. Huwag mo kayong matakot. May pagkakataon pa. Buhay pa ho tayo eh. So kapag tayo ay nagbago at kumilala sa Diyos, hindi ho tayo mapupunta doon sa lawang apoy. Ano po? Sa mga bata, ano? Naintindihan? Naintindihan na mga bata? Susunod, pag tinatawag ng nanay at ng tatay. O, sige. Si Justin ito mga. Ano nga? Okay yan. Okay. Sabi ho doon sa unang Korinto 2, versikulo siyam. Unang Korinto 2, versikulo siyam. Okay? Unang Korinto 2, versikulo siyam. Subalit, ito nang nasusulat, hindi pa nakikita ng mga mata, o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumagi sa isip ng tao, ang mga nihanda ng Diyos, para sa mga umiibig sa Kanya. Para, makinggan niyo ha? Para sa mga umiibig sa Kanya. Tanong, umiibig ho ba tayo sa Diyos? Sumusunod ho ba tayo sa Diyos? Ha? Kayo rin po ang sasagot nito. Okay? Dito ho sa 10, ano ba yun? Sa 12 pala, 12. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos upang maunawaan natin ang kaloob niya sa atin, kapatid. Yung tinanggap mong kaligtasan, hindi ho galing lang sa sanlibutan. Galing po yun sa Diyos, sa banal na espiritu ng Diyos. Kaya napakahalaga po nung atin pong natanggap. Kaya sana, ito po ay ating papahalagahan. Huwag mong ipagwalang bahala. Hindi ba naisip, kayo, tayong lahat, hindi mo inasahan na magkakaroon ng simbahan dito. Hindi mo inasahan na magkakaroon ka ng magandang buhay. Hindi mo inasahan na magkakaroon ka ng profesyon bilang teacher, bilang nurse, o kung anuman, engineer, hindi mo inasahan. Pero yun po ay biyaya ng Diyos. Yun po ay biyaya ng Diyos sa atin. Sa simpleng buhay, nakapagtapos tayo, biyaya ho yun ng Diyos sa atin. Ano po? Kaya dapat atin po yung papahalagahan. Hindi mo daw nakita pa, hindi pa narinig ng tainga, hindi pa nakita ng mata. Inasahan mo ba magiging teacher ka? Hindi.
Pero kaloob sa iyo ng Diyos, kaya naging teacher ka. Nakapag-aral ka. Binigyan ka ng pagkakataon, hindi lang basta nakatapos. Titulado ka. Paano na lamang titulado? Nakapasa ka. Naka-exam ka. Ngayon, kahit ano mangyari, hindi ka nagtuturo, pero nang tawag sa iyo, si teacher, si sir, si ma'am, dahil may titulo kang gamit. Di ba? Halimbawa, naging konsyal ka ng isang barangay. Kahit natapos na yung termino mo, ang tawag pa rin sa iyo ay konsyal. Dahil yung titulo mo ay konsyal. Tatandaan natin, pero hindi mo inasahan, magiging politiko ka. So yun po ay biyaya rin ng Diyos sa atin. Naintindihan natin. Minsan tingnan ninyo, sino ba ang pinagtitiwalaan ng mga dayo? Tingnan nyo. Minsan ang mga dayuhan, sino ang pinagtitiwalaan? Kung alin po yung mga walang, yung kumbaga sabihin natin, kulang sa kaalaman. Sabi nila, wala akong naintindihan, pero 10 taon akong pinagtiwalaan ng isang dayuhan. Pero minsan yung hindi dayuhan, yun ang hindi ho pinagkatiwalaan. Bakit? Hindi ho sila katiwa-tiwala. Kaya tama po yung inyong katapatan sa kanila. At ang inyong katapatan ay sinusuklian po kayo. At paano nakita yung katapatan? Dahil po ng Panginoong Hesus. Nakakaintindihan. Kahit umalis ka na, pababalikin ka pa. Uumintuhan ka pa. Dahil maganda yung performance mo. Naisip po ba ninyo yon? Nagtrabaho ka, umalis ka na sa kanya, pinatawag ka pa. Dahil ikaw ay tapat sa kanyang tungkulin. Malinaw po ba? Okay. Sabi ho sa Pilipos 3. Pilipos 3, versikulo 20 at 21. Subalit sa kabilang dako, ayan ho, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula roon, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. 21. Sa pamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang malwalhati. So ang atin pong katawang nabubulok, papalitan po ito ng Panginoon ng katawang hindi na mabubulok. Tayo po ay ang espiritu natin ang kakatagpuin ng Panginoon, pero itong katawan natin ito maiiwan lang dito sa lupa. Kung kayo ay may narinig na ibang turo, mali ho yun. Hanapin ninyo dito sa Biblia at sasabihin ko sa inyo, Pilipos 3, 20 at 21. Marami hong naglipanan ng iba't ibang klase ng sekta. Iba't ibang klase, sinasabi nila sila ay ligtas, tayo hindi ligtas. Sinasabi nila na ang Panginoon ay anghel, ang Panginoon ay tao. Iba't iba ang kanilang sasabihin. Pero ako po, ang sasabihin ko po, si Kristo po ay Diyos. Si Kristo po ay buhay. Siya po ang Alpha at Omega. Siya noon, ngayon, at magpakailan pa man. Ang Ama at ang Anak ay ano? Isa. Very good. Palakpakan natin ng Panginoon. Napakalinaw po noon. Walang magsasabing sigarinit, sigayon. Pag naggayon ka, ikaw ay may idolatring iyo. Ang Ama at ang Anak ay iisa. Napakalinaw po. Ang kayang gawin ng Ama, kayang gawin ng Anak. Kaya nga one spirit eh. Maliwanag po ba? Okay. Sabi pa rin po doon sa Pahayag 7. Mahilig ho tayong isa pahayag. Ito yung Revelation sa English. Pahayag 7. Pahayag 7, 16 at 17. Hindi na ito na ang napakaganda. Tingnan niya ha, 17. Hindi na sila magugutom pagka tayo hinaro na. Hindi na sila magugutom ni mauuhaw man. Hindi na rin sila mabibilad sa araw, ni mapapasok sa anumang matinding init. Kita na ho ninyo yun kung gaano kasarap pag tayo nandun na. Bakit hindi mo na makarating doon? Pagdating na 17, sapagkat ang korderong nasa trono ang magiging pastol nila. Siya ang gagabay sa kanila at sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay. At papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Oh. Di ba pag tayo nag-worship, pag tayo may problema,
Pag umiyak ka, sino napahid ng iyong luha? Ay di ba ikaw rin? Marites, ang tinatanong ko pagpatay na ha. Pag tayo'y umiyak sa mundo, namatayan, ha? Namatayan, nasayahan, umawit sa Panginoon. Di ba minsan umiiyak tayo? Hayaan mo na lang, matutuyo na lang yan. Pero doon sa langit, bawat patak ng luha mo, ang magpapahid ay ang Panginoong Hesus. Di pa napakainam nun? May tagapagpahid ka dito. Kahit gaano kayaman. Ay kung gusto mong may tagapagpahid, ay security yon. Babayaran mo yon. Doon sa langit, ang security mo ay ang Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin naman ang Panginoon. Yun po, hindi ko sinasabing ang Panginoon ay alila natin. Siya lang ay napakahamak na Diyos. Na kahit tayo'y dating makasalanan, tayo ay binago ng Diyos. Di po ba? Okay. Sabi ho sa 2 Korinto 5, versikulo 1. Dalawang Korinto 5, versikulo 1. Sabi ho doon, alam natin kapag nasira ang tuldang tinitirahan natin, ngayon ang ating katawang lupa, kami may mga tahanan sa langit na hindi kailan masisira, isang tahanan ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Napakatibay po, no? Napakatibay nung tahanan na inihanda ng Diyos sa atin. Dito sa atin sa lupa, pag hindi mo nirepair ang iyong bahay, anong mangyayari? Masisira. Ha? Pag hindi mo pinalta ng bubong, mabubutas. Ay doon, hindi ka napapapagpalti ng bubong at wala ka nang gagawin kundi magpupuri ka na lamang sa Panginoong Hesukristo. Tutoy, suoti ang damit. Okay, Pahayag 22, versikulo 1 at hanggang 5. Pahayag 22, versikulo 1 at 5. Tingnan ho ninyo. Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig na ito ay sinlinaw ng kristal at bumubukal mula sa trono ng Diyos at ang kordero. At umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa makabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ito'y namumunga ng 12 uri ng bunga, ang isang uri sa bawat buwan. Nakapagpapagaling sa sakit ng mga tao, ang mga dahon nito, wala rong makikitang anumang isinumpa ng Diyos. So sa langit po, hindi na ho kasama doon ang hindi tumanggap. Ang naroon po lahat po na Kristiyano na tumanggap sa Panginoon. Kaya hindi ho magkakamali ang Diyos dahil ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Alam niya kung alin ang kanya, alam ang hindi kanya. Yung hindi kanya, dinadala doon sa lawang apoy. Ikaw naman tumanggap, kasama kanya. Sabi doon, makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ang kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at isusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Arena, doon wala ng gabi. Hindi mo na kailangan ng ormeko. Kaya hindi sila mangailangan pa ng ilawan o liwanag ng araw. Sapagkat ang Panginoon Diyos ang magiging liwanag nila na naghahari magpakailanman. Wala ka nang babayarang ormeko pag nasa langit ka na. Oh. Wala ka na rin babayarang bill ng para sa tubig. Lahat po ay free. Sana man kayo nakakuha nun. Hindi kay Lord na lang. Yun po yung biyaya ng Diyos na ibibigay sa atin. Ano pa? So tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa pagmamahal mo. Sana po naunawaan po ito ng aking mga kapatid. Na kapag kami po ay patuloy na sumunod at kumilala sa iyo, kami po ay mapupunta sa langit sa inihanda mong tirahan. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dumako po tayo sa pagbibigay.